Isang alingawngaw ng dasal na may halong takot ang sumalubong kay Dr. Gairo Arcio Mayo pagbaba niya mula sa kanyang SUV. Ang hangin sa liblib na Baryo Mahilom ay mabigat, puno ng amoy ng sinusunog na dahon at kamangyan. Sa gitna ng isang maliit na grupo ng mga tao, nakita niya ang isang matandang babae na nakaputing damit, si Aling Cora, habang winawasiwas ang isang kumpol ng dahon sa ibabaw ng isang batang lalaki na nangingisay sa isang banig. Layuan mo ang katawan ng batang ito. Umalis ka, masamang espiritu. Sigaw ng matanda. Napatigil si Gairo. Ang eksena ay tila isang masamang panaginip na paulit-ulit niyang binabalikan. Biglang nag-iba ang amoy ng hangin para sa kanya. Naging amoy ng antiseptic at ospital. Ang sigaw ni Aling Cora ay naging tunog ng flatline sa isang heart monitor. Ang batang nangingisay ay hindi na isang estranghero. Sa isip niya, ito ang kanyang ina. Bumalik ang alaala. Ang mga huling araw ng kanyang ina sa ospital. Ang balat nitong tila nasusunog sa kaunting sikat ng araw, ang mga sugat na hindi gumagaling, ang paghihirap na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor noon. At siya, isang batang estudyante pa lamang ng medisina, nakatayo sa isang sulok, walang magawa. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pagkakasala. Hindi na mauulit ito. Mabilis ang mga hakbang ni Gairo habang tinatawid ang bilog ng mga nag-uusyosong tao. Ang kanyang presensya, matangkad at nakasuot ng malinis na damit syudad, ay agad na pumukaw ng atensyon. "Excuse me po," sabi niya sa isang matatag ngunit magalang na boses. Huminto ang pag-awit ni Aling Cora. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Ako po si Dr. Gairo Arcio. Maari ko po bang tingnan ang bata?" Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Aling Cora. "Hindi namin kailangan ng doktor dito. Espiritu ang may gawa nito." Isang sumpa. Nagtiim ang bagang ni Gairo. "Walang sumpa. Mayroon lang sakit na hindi pa natin naiintindihan." Sagot niya. Sinubukang kontrolin ang galit sa kanyang boses. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Hindi pinapansin ang babala sa mga mata ng albularyo. Ang noo ng bata ay nag-aapoy sa lagnat. Kumbulsyon ito dahil sa mataas na lagnat. Kailangan siyang dalhin sa ospital. "At ano ang gagawin mo doon?" Hamon ni Aling Cora. Ang kanyang boses ay nang uuyam. "Sasaksakan mo ng mga kemikal na galing sa syudad? Ang lason ay hindi nilalabanan ng isa pang lason." Ilang taga-baryo ang tumango, sumasang-ayon sa sinabi ng matanda. Naramdaman ni Gairo ang kanilang pagdududa, ang kanilang takot sa mga bagay na bago at hindi pamilyar. Ito ang kalaban niya, hindi si Aling Cora, kundi ang kamangmangan na pinamumunuan nito. Tumayo si Gairo at hinarap ang ina ng bata. "Ma'am, ako po ay isang lisensyadong doktor. Kung hindi natin maibaba ang lagnat niya, maaaring magkaroon ng permanenteng pinsala sa utak niya." Ang ina ay nag-aalangan, napapagitnaan ng tradisyon at siyensya. Ngunit ang desperasyon sa kanyang mga mata ay nagbigay kay Gairo ng pagkakataon. Bago pa man makapagsalita muli, si Aling Cora, mabilis na naglabas si Gairo ng gamot mula sa kanyang medical kit. Sa huli, nanaig ang takot ng isang ina para sa kanyang anak. Pumayag itong painumin ng gamot ang bata. Umatras si Aling Cora, ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkatalo at pagbabanta. "Tandaan mo ito, doktor," bulong niya. Sapat lang para marinig ni Gairo. May mga bagay sa baryong ito na hindi kayang ipaliwanag ng iyong mga liyo. Ang sakit na kumakalat dito ay may ugat. At ang ugat na yon ay ang mangkukulam na si Ina. Umalis ang matanda, kasama ang ilang tagasunod. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Habang pinupunasan ni Gairo ang noo ng bata, narinig niya ang bulungan ng mga natirang tao.
Si Ina na naman. Kailan ba siya aalis dito para matahimik na tayo? Sabi nila, nakita daw siyang naglalakad malapit sa ilog kagabi. Siguradong may ginawa na namang masama. Ina, ang mangkukulam, ito ang pangalang narinig niya mula sa medical mission team na nauna sa kanya. Isang babae na di umano'y isinumpa na nabubuhay sa dilim at nagdadala ng kamalasan. Nang masigurong bumababa na ang lagnat ng bata, tumayo si Gairo. Ang kanyang pakiramdam ng tagumpay ay panandalian lamang. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang laban. Tumingin siya sa direksyon kung saan itinuturo ng mga bulungan sa dulo ng baryo, malapit sa siksik na gubat. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ito. Isang figura na nababalot ng itim na damit mula ulo hanggang paa. Ang mukha nito ay natatakpan ng isang malapad na sombrero at tela. Nakatayo ito ng panandalian. Tila isang anino na hindi dapat naroroon sa sikat ng hapon. Nagkatinginan sila, o yun ang naramdaman ni Gairo. Isang segundo lang iyon, ngunit para itong isang oras. Pagkatapos, ang anino ay mabilis na tumalikod at nawala sa loob ng isang luma at halos gumuho ng kubo. Hindi na kailangan ni Gairo na itanong kung sino yon. At sa sandaling iyon, alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa nakalimutang baryong ito. Hindi lang para gamutin ang mga simpleng sakit, kundi para harapin ang isang sumpa. Hindi isang sumpa ng mahika, kundi isang sumpa ng takot at kalungkutan. Mabilis pa sa isang kisap mata, ipininid ni Ina ang maliit na siwang sa pader na gawa sa kawayan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa mga yabag na narinig niyang papalapit. Nasa loob na siya ng kanyang kubo. Ang kanyang santuaryo, ang kanyang piitan. Dito, ang dilim ang kanyang kakampi. Ang mga bintana ay nababalot ng makakapal na tela at karagdagang tabla, tinitiyak na walang kahit isang hibla ng sikat ng araw na makakapasok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera sa isang sulok na nagbibigay ng mahinang kulay kahel na ilaw sa mga bagay sa paligid. Sumiksik siya sa pinakamadilim na bahagi ng kubo, sa likod ng isang lumang aparador. Ito ang kanyang nakagawian. Kapag may panganib, kapag may mga sigaw mula sa labas, dito siya nagtatago. Dito, pakiramdam niya ay hindi siya nakikita. Narinig niya ang mga bulungan mula sa labas kanina. Ang pangalan niya, binibigkas na parang isang sumpa. Ina, ang mangkukulam. Sanay na siya. Ang mga salita ay parang maliliit na bato na ibinabato sa kanyang bahay araw-araw. Noong una, masakit. Ngayon, manhid na. Ngunit ang takot ay laging nariyan. Hinawakan niya ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Isang lumang pilak na may palawit na buwan at bituin. Ang tanging alaala ng kanyang ina. Naalala niya ang mga huling salita nito bago ito pumanaw. "Huwag kang lalabas, anak," bulong ng ina. Ang balat nito ay maputla at puno ng mga sugat na katulad ng sa kanya. Ang araw ang kalaban mo at ang mga tao, mas malupit pa sila sa araw. Iyon ang batas na kanyang sinunod sa buong buhay niya. Ngunit ang lalaki kanina, iba ito. Hindi ito taga-baryo. Ang tindig nito ay matikas. Ang damit ay malinis. Hindi ito sumisigaw ng sumpa. Ang mga mata nito, kahit sa malayo, ay tila nangungusap ng interes, awa. Hindi niya masabi. At iyon ang mas nakakatakot. Dahan-dahan, gumapang siya pabalik sa siwang. Sumilip siyang muli. Nakita niya ang lalaki, si Dr. Jairo Arceo. Na nakikipag-usap pa rin sa ilang taga-baryo. Naramdaman niya ang isang kakaibang kuryosidad na gumapang sa kanyang pagkatao.
Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Sino siya? Ano ang ginagawa niya dito? Nakita niyang tumingin ang doktor sa direksyon ng kanyang kubo. Sa isang iglap ng matinding takot, muli siyang umatras. Napakapit siya sa kanyang dibdib, pinipigilan ang paghinga. Narinig niya ang mga yabag. Papalapit, palakas ng palakas. Bawat hakbang ay isang dagundong sa sahig na lupa ng kanyang kubo, isang martilyo na pumupukpok sa kanyang kaba. Huminto ang mga yabag. Sa tapat mismo ng kanyang pinto, isang nakabibinging katahimikan. Naririnig niya ang sarili niyang dugo na dumadaloy sa kanyang mga tainga. Hinihintay niya ang sigaw, ang pagbato, ang karaniwang pananakot, ngunit wala. Sa halip, isang malakas at tiyak na katok ang bumasag sa katahimikan, toka-tokatok. Hindi ito isang alanganing katok. Ito ay malakas, puno ng awtoridad. Napatalon si Ina sa gulat at napasandal sa pader. Nanigas siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Pagkatapos, isang boses, malinaw, matatag. Walang bahid ng galit o pangungutya na kinasanayan niya. Ako si Dr. Jairo Arceo. Nandito ako para tumulong. Ang katahimikan sa kabilang panig ng pinto ay halos isang pisikal na bagay. Isang pader na kasing tigas ng kahoy na pinto. Naghintay si Giro. Hindi siya kumatok muli. Ang pagpipilit ay magpapakita lamang ng agresyon at iyon ang huling bagay na kailangan niya ngayon. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos, ang tunog ng mga paang gumagalaw sa sahig na lupa. Hindi po ako mananakit, sabi niya ulit. Mas mahina ang boses ngayon, mas malumanay. Gusto ko lang pong makita kung may maitutulong ako. Hindi niyo po kailangang lumabas sa liwanag. Kakausapin ko po kayo dito sa labas kung yun ang gusto niyo. Ilang sandali pa ng katahimikan. Akala ni Gairo ay hindi na ito sasagot. Nakakailanganin niyang umalis at mag-isip ng ibang paraan. Ngunit pagkatapos, isang halos hindi marinig na inggit ang narinig niya at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang siwang lang, sapat lang para makita niya ang isang mata. Isang mata na puno ng takot na matagal nang nananahan doon, ngunit sa ilalim nito, mayroong kislap ng pag-uusisa. Paano mo nalaman? Isang garalgal na boses ang bumulong mula sa dilim. Ang tungkol sa araw? Tanong ni Gairo. Tumango ang mata. May mga nabasa po ako tungkol sa mga kondisyon na katulad ng sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Dahan-dahan, mas bumukas ang pinto. Pumasok si Gairo sa isang mundo ng dilim. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, mga lumang kahoy, at ang mahinang amoy ng mga halamang gamot. Hinayaan niyang masanay ang kanyang mga mata sa halos kawalan ng liwanag. Doon, sa isang sulok, nakatayo ang babae. Si Ina. Nababalot pa rin ng tela, tila isang anino, sa loob ng sarili niyang anino. Huwag kang lalapit, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Itinaas ni Gairo ang kanyang mga kamay, isang senyas ng pagsuko. Hindi ako lalapit. Gusto ko lang magtanong. Ang balat mo, palagi ba itong masakit kapag tinatamaan ng araw? Isang mahinang tango. Nagkakaroon ka ba ng mga sugat na matagal gumaling? Isa pang tango, mas mabagal ngayon. Tila nagugulat na may nakakaalam sa kanyang lihim na paghihirap. Lumakad si Gairo ng isang maliit na hakbang. Hindi ito umatras. Ina, hindi ka mangkukulam. Sa sinabi niyang yon, nakita niyang bahagyang napatinag ang babae. May sakit ka. Pagpapatuloy ni Gairo, ang boses niya ay kalmado at tiyak. Ang boses na ginagamit niya para magbigay ng diagnosis. Isang kondisyon sa dugo na tinatawag na porphyria. Bihira ito. Pero totoo, may pangalan. At ang lahat ng may pangalan ay may paliwanag na siyentipiko. Nakatitig lang si Ina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gairo ang pagbagsak ng balikat nito, ang pagkawala ng kaunting tensyon sa katawan nito.
Ang salitang sakit ay tila mas katanggap-tanggap kaysa sa salitang sumpa. May lunas ba? Bulong nito, ang tanong ay puno ng isang dekada ng pinigilang pag-asa. May mga gamot para makontrol ang sintomas. May mga paraan para maprotektahan ang balat mo. Sagot ni Gairo, hindi ito madali pero blag! Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Aling Cora na parang isang bagyo, kasama ang dalawang lalaking taga-baryo. Ang liwanag mula sa labas ay biglang pumasok at si Ina ay sumigaw at mabilis na nagtago sa likod ng aparador. Sinabi ko na nga ba? Sigaw ni Aling Cora, ang daliri ay nakaturo kay Gairo. Nilalason mo ang isip niya gamit ang iyong mahika ng syudad. Anong ginagawa mo sa kanya, doktor? Mabilis na isinara ni Gairo ang pinto para muling harangan ang liwanag. Humarap siya sa matanda. Ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Ginagamot ko siya. Isang bagay na dapat ay ginawa na ninyo noon pa. Sa halip na tawagin siyang mangkukulam. Huwag mong insultuhin ang aming mga paniniwala, ganting sigaw ni Aling Cora. Ang babaeng yan ay isang sumpa. Simula nang dumating ang kanyang ina dito, nagkasakit na ang mga ani, namatay ang mga hayop. At ngayon, ikaw, isang tagalabas, ay nakikialam. Walang kinalaman si Ina dito. Isang kondisyong medikal ito, hindi isang sumpa. Ngunit ang mga salita ni Gairo ay walang saysay sa kanila. Nakita niya sa kanilang mga mata ang takot na naging paniniwala. Itinuro ni Aling Cora si Ina na nanginginig sa sulok. Tingnan ninyo, natatakot siya sa liwanag. Katulad ng mga masasamang espiritu, kailangan siyang paalisin dito. Doon na napuno si Gairo. Ito na ang sukdulan, ang parehong kamangmangan na marahil ay nagpahirap din sa kanyang ina. Mabilis siyang humakbang at tumayo sa pagitan ni Aling Cora at ni Ina. Naging pader siya, isang harang. Hinarap niya ang matanda at ang buong baryo na kinakatawan nito. Tapos na ang pag-uusap, sabi niya. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng bigat at awtoridad na hindi pa niya nagagamit dati. Binibigyan ko kayo ng salita ko. Tumingin siya sa mga mata ni Aling Cora pagkatapos ay sa dalawang lalaki sa likod nito. Gagamutin ko si Ina. At kapag nangyari yun, kapag nakita niyo siyang naglalakad sa ilalim ng araw kasama ko, makikita ninyong lahat na ang tunay na lason ay ang inyong mga maling paniniwala. Isang hamon, isang deklarasyon ng digmaan laban sa isang paniniwalang kinagisnan. Ngumisi si Aling Cora, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tingnan natin, doktor, ang sumpa ng ating mga ninuno o ang kayabangan mo. Tumalikod ang matanda at marahas na lumabas. Sumunod ang dalawang lalaki, nag-iwan ng isang katahimikan na mas mabigat at mas mapanganib kaysa kanina. Naiwan si Gairo sa dilim kasama si Ina. Rinig niya ang mahinang paghikbi nito mula sa likod ng aparador. Ang bigat ng kanyang binitawang pangako ay biglang dumagan sa kanyang mga balikat. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pagtulong. Naging personal na ito. Nang umalis si Aling Cora, ang katahimikan na naiwan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Ina sa katahimikang iyon. Nandoon pa rin ang doktor. Nakatayo, hindi gumagalaw. Tila isang poste ng lakas sa gitna ng kanyang magulong mundo. Pasensya ka na, bulong ni Ina mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi ka na sana nadamay dito. Huminga ng malalim si Gairo bago lumingon sa kanya. Wala nang bakas ng galit sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas mahirap basahin. Hindi ako nadamay, Ina. Pinili kong makialam. Lumabas si Ina mula sa likod ng aparador. Sa mahinang ilaw ng gasera, nakita niya ang pagod sa mga mata ng doktor. At sa ilalim noon, isang determinasyon na hindi pa niya nakikita sa sinuman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon,
Isang maliit na binhi ng isang damdamin na halos kinalimutan na niya ang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Pag-asa. Kinabukasan, bumalik si Gairo at sa susunod na araw at sa susunod pa, dala niya ay hindi lamang mga gamot kundi pagkain na rin. Tinuruan niya si Ina kung paano takpan ang kanyang mga sugat at kung anong mga pagkain ang dapat niyang kainin para lumakas. Isang hapon, habang ginagamot ni Gairo ang isang sugat sa braso ni Ina, naramdaman niya ang kakaibang init mula sa mga daliri nito. Ito ang unang pagkakataon na may humawak sa kanyang balat na walang pandidiri. Ang paghipo ay propesyonal, ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni Ina ang isang pambihirang pag-iingat. Ang balat mo ay parang manipis na papel, sabi ni Gairo. Ang kanyang konsentrasyon ay nasa ginagawa. Kaya pala, kailangan mong iwasan ng araw. Ang UV rays ay nagtitrigger sa kondisyon mo, kaya nagkakaroon ng mga sugat. Habang nagsasalita siya, ipinapaliwanag ang siyensya sa likod ng kanyang sumpa. Unti-unting nawawala ang mga multo sa isip ni Ina. Ang mga salita tulad ng hemoglobin at photosensitivity ay pumalit sa mga salitang mangkukulam at kamalasan. Mas madali itong tanggapin, mas may pag-asa. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Ina. Ang boses niya ay halos isang bulong. Nag-angat ng tingin si Gairo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo dahil walang sino man ang dapat mabuhay sa dilim. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang samahan ay lumalim. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na lang tungkol sa sakit. Nalaman ni Ina na mahilig pala sa kape si Gairo, na pangarap talaga nitong maging doktor simula pagkabata, at na sobrang corny ng mga jokes nito. Alam mo ba kung anong isda ang hindi nababasa kahit umulan? Tanong ni Gairo isang araw, habang inaayos ang kanyang medical kit. Umiling si Ina. Eddie, isdang nakapayong. Napatingin si Ina sa kanya, blanko ang mukha, at pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi niya namalayang kaya pa pala niyang gawin. Isang tawa. Hindi ito malakas, ngunit ito'y totoo. Napahawak siya sa kanyang bibig sa gulat. Maging si Gairo ay natigilan, at isang malawak na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay mas maliwanag pa sa anumang liwanag na nakita ni Ina. Ngayon ko lang ulit narinig yan, sabi ni Gairo. Ang boses ay malambing. Ang alin? Ang tawa mo. Isang araw, may dala si Gairo na isang malaking kahon. Nang buksan niya ito, isang malaking itim na payong ang laman. Hindi pa ito ang solusyon, sabi niya. Pero ito ay isang pangako. Isang araw, sabay tayong maglalakad sa labas gamit ito. Hinawakan ni Ina ang makinis na tela ng payong. Isang pangako. Isang bagay na hindi pa niya natatanggap mula kanino man. Ngunit ang pag-asa ay may kasamang anino. Isang gabi, isang matandang babae mula sa baryo, si Nanay Letty, ang kumatok ng palihim sa kanyang pinto. May dala itong mainit na sabaw. Mag-ingat ka dyan sa Doktor Iha. Bulong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mabuti siyang tao. Alam ko. Pero nagkakalat si Aling Cora ng mga kwento. Sabi niya, may itinatagong madilim na sikreto raw ang doktor. Isang bagay mula sa nakaraan niya na siyang dahilan kung bakit siya nandito. Ang mga salita ni Nanay Letty ay nag-iwan ng malamig na bakas sa puso ni Ina. Isang sikreto? Kinagabihan, habang nagliligpit si Gairo ng kanyang mga gamit, bago umuwi sa pansamantalang tinutuluyan niya, aksidente niyang nahulog ang kanyang pitaka. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Mabilis itong pinulot ni Ina para iabot sa kanya. Ngunit sa pagpulot niya, isang maliit na litrato ang nahulog mula sa isang tago nitong bulsa. Isang litrato ng isang babae
Nakaupo ito sa isang wheelchair. Ang katawan ay balingkinitan at tila mahina. Ngunit ang kanyang ang ngiti niya ay puno ng kabaitan at pagmamahal. Nakaramdam si ina ng isang pamilyar na kirot. Kahit hindi niya kilala kung sino ito. Inabot niya ang litrato kay Giro. Nakita niya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata nito bago niya ito kunin at mabilis na isinilid pabalik sa pitaka. Sino siya? Tanong ni Ina. Sinusubukang gawing simple ang tanong. Wala yan. Isang matagal ng alaala. Sagot ni Gyro, umiiwas ng tingin. Ngunit naramdaman ni Ina ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang init at gaan na namagitan sa kanila sa mga nakaraang araw ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Isang sikreto. Isang madilim na sikreto. Ang tanong ni Ina ay sumabit sa hangin. Simple, ngunit mabigat. Ramdam ni Gyro ang titig nito. Isang titig na hindi na puno ng takot, kundi ng purong pag-uusisa. Isang bagay ang nagbago sa kanya. Ang babaeng dati ay parang isang takot na hayop na nagsusuklob sa dilim ay natututo ng tumitig pabalik. At iyon ang mas nagpahirap sa sitwasyon. Wala yan. Isang matagal ng alaala. Sagot niya, isang kasinungalingan na kasing nipis ng usok. Mabilis niyang isinara ang kanyang pitaka at isinilid sa bulsa na para bang ang pagtatago sa litrato ay maitatago rin ang katotohanan. Ngunit huli na. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, naramdaman ni Gyro ang pader sa pagitan nila. Hindi ito pisikal, kundi isang pader ng katahimikan. Si Ina ay sumusunod pa rin sa kanyang mga utos, umiinom ng gamot. Ngunit nawala ang mga ngiti, nawala ang mga tanong, nawala ang liwanag na unti-unti nang bumabalik sa mga mata nito. Hindi niya ito matiis. Ina, may problema ba? Tanong niya isang hapon, matapos suriin ang mga sugat nito na nagsisimula ng maghilom. Hindi ito sumagot. Nakayuko lang ito. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Tungkol ba ito sa litrato? Doon lang ito nag-angat ng tingin. Sino siya, Gyro? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi na ito isang simpleng tanong. Isa na itong kahilingan. Isang kahilingan para sa katotohanan. Bumuntong hininga si Gyro. Alam niyang dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang katotohanang pilit niyang itinatago. Hindi lang kay Ina, kundi sa sarili niya. Umupo siya sa isang lumang baul sa tapat ni Ina. Siya ang nanay ko. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Ina. Ang pangalan niya ay Elra. Pagpapatuloy ni Gyro, ang mga salita ay dahan-dahang lumalabas. Bawat isa ay may bigat ng maraming taon. Maganda siya. Masayahin. Mahilig siya ng mag-alaga ng mga halaman. Nagkaroon ng panandali ang ngiti sa kanyang mga labi habang inaalala ito, ngunit mabilis ding nawala ang nangiti. At mayroon din siyang porphyria, katulad mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakikita ni Gyro ang pagproseso sa mukha ni Ina, mula sa pagkagulat, patungo sa pag-unawa, at sa huli, sa isang bagay na sumaksak sa puso niya. Sakit. Kaya pala, bulong ni Ina, ang boses ay basag. Kaya pala alam na alam mo ang gagawin. Kaya pala ganyan ka kadeterminado. Ina, ilang taon ako nagtago dito, Gyro. Ilang taon kong inisip na ako lang ang nag-iisa sa mundo na ganito. Na isang sumpa ang dala ko. Tapos darating ka. Isang anghel na sugo ng langit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi ka pala anghel. Isa ka lang taong binabagabag ng konsensya niya. Tumayo si Ina. Ang mga kamay ay nakakuyom. Nang tingnan mo ba ako? Sino ang nakikita mo? Ako o siya? Hindi totoo yan, totoo yan. Tanggi ni Gyro.
tumatayo na rin. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Ina. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit na ngayon lang lumabas. Amateur doctor ka pa lang noon, hindi ba? Wala kang nagawa para sa kanya. At ngayon, heto ako. Ang iyong pangalawang pagkakataon. Ang pagkakataon mong itama ang lahat ng pagkakamali mo sa nakaraan. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal ng katotohanan na hindi niya kayang iwasan. Dahil sa isang parte ng kanyang puso, alam niyang tama si Ina. Sa simula, iyon talaga ang tingin niya dito. Isang pagkakataong itama ang pinakamalaking kabiguan ng buhay niya. Nang makita kita, Ina, nagsimula siyang magpaliwanag. Ang kanyang boses ay desperado. Nakita ko ang pagkakataon na itama ang lahat. Nang marinig iyon ni Ina, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay kinumpirma mismo ng bibig ni Gairo. Hindi ako ang nanay mo, Gairo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pigil na hikbi. Hindi ako ang pagkakamali mo na kailangan mong itama. Mabilis nitong kinuha ang kahon ng mga gamot na dala ni Gairo at itinulak pabalik sa kanya. Kunin mo to. Hindi ko kailangan ng awa mo. Lumayo si Ina, bumalik sa kanyang sulok sa likod ng aparador. Ang lugar kung saan niya unang naramdaman ang pag-asa ay ngayon, lugar na muli ng kanyang pag-iisa. Umalis ka na. Pakiusap. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Isang pakiusap, hindi isang utos. Isang pakiusap mula sa isang taong muling nawalan ng tiwala. Nakatayo si Gairo sa gitna ng kubo, hawak ang mga gamot na ngayon ay simbolo ng kanyang pagkakasala. Nais niyang sabihin na nagbago na ang lahat. Nasa mga nakalipas na araw, hindi na ang ina niya ang nakikita niya, kundi si Ina. Ang kanyang tapang, ang kanyang tawa, ang kanyang pag-asa. Ngunit paano niya sasabihin iyon kung ang pundasyon ng kanilang samahan ay itinayo sa isang kasinungalingan? Wala siyang nagawa, kundi tumalikod at lumabas. Habang isinasara niya ang pinto, narinig niya ang isang malakas na paghikbi mula sa loob. Ang tunog na yon ay sumunod sa kanya palabas ng kubo, isang paalala na nagawa niyang pagalingin ang balat ng babae. Ngunit siya rin mismo ang sumugat sa puso nito. Nakatayo si Gairo sa labas ng kubo, ngunit ang mga pader na gawa sa kawayan ay walang nagawa para harangan ang tunog ng paghikbi ni Ina. Bawat hikbi ay parang isang maliit na kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Bawat isa ay may kasamang bulong. Kasalanan mo ito. Tama si Ina. Sa simula, isa lang siyang multo mula sa nakaraan. Isang pagkakataon para sa kanya na ayusin ang sarili niyang nasirang kaluluwa. Ngunit sa isang lugar sa pagitan ng paglilinis ng kanyang mga sugat at pagkarinig sa kanyang unang tawa, nagbago ang lahat. Kailan? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na dahil sa pagkakasala sa kanyang ina. Ito ay dahil sa takot na baka tuluyan nang mawala sa kanya si Ina. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang pagsuko ang una niyang pagkakamali noon. Hindi na niya ito ulitin. Kinagabihan, sa maliit na kwartong tinutuluyan niya, kumuha si Gairo ng papel at ballpen. Walang saysay ang mga salitang medikal ngayon. Ang kailangan niya ay mga salitang totoo. Ina, patawarin mo ako. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Noong una kitang makita, ang nakita ko ay isang pagkakataon para patawarin ang sarili ko. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko ang tapang mo sa kabila ng lahat, hindi na ang nanay ko ang nakikita ko. Ikaw na ang nakikita ko. Ang totoong ikaw. Hindi ko na mababago ang simula ng kwento natin, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong isulat ng tama ang susunod na kabanata. Naghihintay pa rin ako.
Jairo kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dahan-dahan niyang isinilid ang nakatuping papel sa ilalim ng pinto ng kubo ni Ina. Hindi siya kumatok, hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay umalis siya. Hindi siya bumalik ng araw na yon. Binigyan niya ito ng espasyo. Sa halip, naglakad-lakad siya sa gubat na malapit sa baryo, naghahanap ng isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. At doon, sa lilim ng malalaking puno, nakita niya ito. Isang maliit na halaman na may kulay lilang bulaklak. Isang uri ng halaman na nabubuhay at namumukadkad kahit hindi nasisikatan ng araw. Pumitas siya ng isa. Kinagabihan, dinala niya ito sa kubo ni Ina. Muli, hindi siya kumatok. Maingat niyang inilagay ang maliit na bulaklak sa tapat ng pinto, sa ibabaw ng isang malinis na dahon, isang alay ng pag-unawa. Lumipas ang isa pang araw, wala pa ring senyales mula kay Ina. Nagsimula ng kumain si Jairo ng pag-aalala. Paano kung tuluyan na itong sumuko? Paano kung ang pag-asa na sinimulan niyang buuin ay gumuho na ng tuluyan? Sa ikatlong araw, hindi na niya kaya. Kailangan niyang malaman. Nagpunta siya sa kubo, handa sa kahit anong pagtataboy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya kakatok. Hindi na niya pipilitin ang sarili niya. Magsasalita lang siya mula sa puso. Sumandal siya sa pader sa tabi ng pinto. Ina, sabi niya, ang boses ay mahina. Sapat lang para marinig sa loob. Alam kong nasaktan kita at habang buhay kong pagsisisihan yon, aalis na ako sa baryo Mahilom sa 1 linggo. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling barahan niya. Ang nanay ko ang dahilan kung bakit kita nahanap. Pero ikaw, Ina, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili. Isang sandali ng katahimikan. May isang ospital sa Maynila, ang pinakamagaling sa bansa. May mga espesyalista doon na mas marami pang alam kaysa sa akin. Kaya nilang kontrolin ang sakit mo. Bigyan ka ng mas magandang buhay. Isang buhay na may liwanag. Hindi kita pipilitin. Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos mabasag na. Pero sana sumama ka sa akin. Hindi bilang pasyente ko, kundi bilang kasama ko. Naghihintay siya. Bawat segundo ay parang 1 oras. Nang akala niya ay wala ng pag-asa, narinig niya ang tunog ng dahan-dahang paggalaw ng trangka. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Ina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit wala na roon ang galit. Sa halip nakita ni Jairo ang pagod, ang pag-aalinlangan, at sa ilalim ng lahat, isang maliit at nanginginig na kislap ng tiwala. Sa kamay nito, hawak niya ang liham at ang maliit na lilang bulaklak. Makalipas ang 1 linggo, tinupad nila ang plano. Ang pag-alis nila ay tahimik. Ilang taga-baryo ang sumilip, puno ng pagtataka. Si Aling Cora ay nanonood mula sa malayo. Ang mukha ay hindi mabasa. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang bagong simula. Pagdating nila sa St. Luke's Medical Center, ang mundo ni Ina ay nagbago. Ang dilim ng kanyang kubo ay napalitan ng malinis at maliwanag na mga pasilyo. Ang bulungan ng mga taga-baryo ay napalitan ng magagalang na bati ng mga nurse. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki na nakaputing coat ang sumalubong sa kanila sa lobby. Ang nangiti nito ay mainit at tunay. "Welcome back, Dr. Arceo," bati nito. Pagkatapos ay bumaling ang tingin nito kay Ina na medyo nagtatago sa likod ni Jairo. At sino itong magandang binibini? Ngumiti si Jairo, isang nangiting puno ng pag-asa. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo kay Ina. "Siya po si Ina Soriano, sir. Ang pasyente na ikinuwento ko sa inyo, Dr. Villena." Ang ospital ay isang ibang mundo. Para kay Ina, ito ay parang isang palasyo na gawa sa salamin at puting marmol. Ang lahat ay abala, mabilis ang kilos, ngunit merong isang uri ng organisadong katahimikan
Malayo sa magulong ingay ng baryo Mahilom, naramdaman niya ang tingin ng mga tao, ngunit sa unang pagkakataon, hindi yon tingin ng pandidiri o takot. Ito ay tingin ng simpleng kuryosidad. Suot niya ang pinakamakapal niyang damit, isang sombrero at guwantes. Ngunit dito, isa lang siyang ordinaryong tao na may kasamang doktor. Ang lalaking sumalubong sa kanila, si Dr. Villena, ay may aura ng kabaitan. Siya ang Chief of Medicine ng ospital, ayon kay Jairo, at ang pinakamagaling na doktor na kilala niya. Ngunit nang makipagkamay ito sa kanya, naramdaman ni Ina ang isang pamilyar na init, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Para itong isang matagal nang nawalang alaala. "It's a pleasure to finally meet you, Ina," sabi ni Dr. Villena. Ang ngiti nito ay hindi nawawala. "Huwag kang mag-alala, you are in good hands here." Sa mga sumunod na araw, sumailalim si Ina sa iba't ibang pagsusuri. Kinuhaan siya ng dugo, sinuri ang kanyang balat, at kinapanayam ng iba't ibang espesyalista. Sa lahat ng ito, hindi umalis sa tabi niya si Jairo, maliban na lang kung kailangan talaga. Si Dr. Villena ay madalas ding dumalaw sa kanyang pribadong silid. Nagdadala ito ng mga libro at prutas. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama at kinukwentuhan siya tungkol sa syudad, sa mga museo, sa mga parke. Sa mga pag-uusap nila, naramdaman ni Ina ang isang koneksyon na higit pa sa isang doktor at pasyente. Mayroon sa mga mata nito, sa paraan ng pagngiti nito, na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay o isang tao. Isang hapon, habang nagsasagawa ng isa pang pagsusuri, si Dr. Villena, kailangan niyang tingnan ng isang pantal sa leeg ni Ina. "Maari mo bang tanggalin sandali ang kwintas mo, Iha?" Pakiusap ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango si Ina. Dahan-dahan niyang inalis ang lumang kwintas, ang nag-iisang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Ibinigay niya ito kay Dr. Villena para hawakan. Habang sinusuri ng doktor ang kanyang leeg, napansin ni Ina na ang mga mata nito ay hindi sa kanyang balat nakatingin, kundi sa kwintas na hawak nito. Bigla itong natigilan. Ang mga daliri nito na humahawak sa kwintas ay nagsimulang manginig. "Dr. Villena, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Ina. Nag-aalala. Hindi sumagot ang doktor. Dahan-dahan nitong itinaas ang palawit na buwan at bituin. Tinititigan ito na para bang nakakita ito ng multo. Pagkatapos, sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, ibinaliktad nito ang palawit. Nakita ni Ina ang nakaukit doon, mga letrang halos nabura na ng panahon, R&E. Ang paghinga ni Dr. Villena ay naging mabigat. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tumingin ito mula sa kwintas patungo sa mga mata ni Ina. Ang sarili nitong mga mata ay nanlalaki sa isang halo ng hindi makapaniwalang pag-asa at matinding sakit. Saan mo ito nakuha, Iha?" Tanong ng doktor. Ang kanyang boses ay garalgal, halos isang bulong. Sa nanay ko po," sagot ni Ina, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng kilos nito. "Iyan na lang po ang naiwan niya sa akin." Napatayo si Dr. Villena, napaatras ng isang hakbang. Ang kwintas ay halos mahulog mula sa nanginginig niyang kamay. "Ang pangalan ba ng nanay mo ay Elena?" Tanong niya. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na pilit niyang inaangat. Sa pagkarinig sa pangalan ng kanyang ina, isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Ina. Tumango siya. Ang reaksyon ni Dr. Villena ay isang bagay na hindi malilimutan ni Ina habang siya'y nabubuhay. Isang tunog ng pagkabigla at paghihirap ang kumawala mula sa lalamunan nito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi maaari. Bulong nito sa sarili. Tumingin itong muli kay Ina, na para bang ngayon lang talaga nito
nakita ang kanyang mukha, ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi. Napaatras si Doktor Vilhena hanggang sa mapasandal ito sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang tingin ay puno ng 20 taon ng pagsisisi, kalungkutan, at isang biglaang nakakagimbal na pag-unawa. Itinaas nito ang nanginginig na kamay at itinuro si Ina. Anak kita. Ang mga salitang anak kita ay lumabas sa bibig ni Ricardo Vilhena na parang isang panalangin at isang sumpa. Sa isang iglap, ang maayos at kontroladong mundo na binuo niya sa loob ng 20 taon ay gumuho. Ang mukha ni Ina, ang mga mata ni Elena. Paanong hindi niya ito nakita? Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan, sa isang panahong mas simple at mas masaya. Siya ay si Ricky noon, isang resident doctor na puno ng pangarap. At si Elena, isang librarian na may pinakamagandang ngiti sa buong mundo. Nagkakilala sila sa isang lumang coffee shop, nagmahalan sa ilalim ng mga puno ng akasya sa universidad at nangako ng walang hanggan sa isa't isa. Ngunit si Ricardo ay isang Vilhena. Ang kanyang pamilya ay isa sa mga pinakakilala at pinakamayaman sa larangan ng medisina. Ang isang simpleng librarian ay hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Naalala niya ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangan na yan, kalimutan mo ng isa kang Vilhena. Ngunit matigas ang kanyang ulo. Mahal niya si Elena. Nagplano silang magtanan. Ngunit isang linggo bago ang kanilang pag-alis, dumating ang balita. Isang aksidente sa probinsya, isang bus na nahulog sa bangin. At ang pangalan ni Elena ay nasa listahan ng mga nasawi. Ang kanyang mundo ay nag-unaw. Ang sakit ay halos ikamatay niya. At sa kanyang kahinaan, sa kanyang kalungkutan, hinayaan niyang kontrolin muli ng kanyang pamilya ang kanyang buhay. Ipinakasal siya kay Beatrice, isang doktora mula sa isang pamilyang kasing yaman ng sa kanila. Binuo niya ang kanyang karera, naging pinakamahusay sa kanyang larangan, ngunit sa loob, isa siyang patay na tao. Ngayon, ang multo ng kanyang nakaraan ay nakatayo sa kanyang harapan, buhay at humihinga. Niloko siya. Niloko siya ng sarili niyang pamilya. Pagkatapos ng ilang oras ng magulong pag-uusap, kung saan si Giro ay nanatiling tahimik na suporta sa tabi ni Ina, nagpasya si Ricardo. Iuuwi niya si Ina. Ipakikilala niya ito sa mundo nito. Ito ang tama. Ito ang dapat. Ang kanilang bahay ay isang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon. Malamig ang salubong ng kanyang asawa. Si Beatrice, isang babaeng elegante, ngunit may mga matang kasing lamig ng yelo. Ricardo, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Beatrice, ang tingin ay nasa kay Ina na nakayuko sa likod niya. Siya si Ina, anak ko siya. Sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay isang deklarasyon. Ang tawa ni Beatrice ay walang kagalakan. Ang bunga ng iyong pagkakamali sa probinsya. Akala ko ba'y patay na ang babaeng yon? Doon nalaman ni Ricardo ang buong katotohanan. Alam ni Beatrice, naging kasabwat ito sa kasinungalingan ng kanyang pamilya. Ang buong buhay niya ay isang malaking pagtatanghal. Habang nagtatalo ang mag-asawa sa sala, dahan-dahang umatras si Ina. Narinig niya ang bawat salita. Pagkakamali, bunga ng kahibangan, dapat ay matagal nang nakalimutan. Pumasok siya sa isang maliit na pasilyo, sinusubukang takasan ang mga salita. Ngunit doon, nakasalubong niya ang isang babaeng kaedad niya. Maganda, ngunit may mataray na ekspresyon. Ito si Tricia, ang anak ni na Ricardo at Beatrice. So, ikaw pala yung skeleton in the closet, sabi ni Tricia. Tinitingnan si Ina mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Huwag kang umasa na may makukuha ka dito. You are a mistake.
Isang pagkakamali na dapat ay matagal nang nakalimutan. Ang mga salitang iyon, sinabi sa isang malamig at walang emosyon na boses, ang tuluyang sumira kay Ina. Tama sila. Isa siyang pagkakamali. Isang sumpa sa Baryo Mahilom. Isang pagkakamali sa Maynila. Wala siyang lugar sa mundo. Ang maliit na pag-asa na binuo ni Gairo sa kanyang puso ay biglang nag-unaw. Napalitan ng isang itim na butas ng kawalan. Hindi na niya narinig ang pagtawag ng kanyang ama. Hindi na niya narinig ang pag-aalala sa boses ni Gairo. Ang tanging gusto niya ay tumakbo. Tumakbo siya palabas ng mansyon, palabas ng malaking tarangkahan. Ang langit, na kanina'y maaliwalas, ay biglang nagdilim. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang ulan ay hindi nakasakit sa kanyang balat. Ngunit ang bawat patak ay parang isang paalala ng kanyang kalagayan. Basang-basa, mag-isa, at walang patutunguhan. Narinig niya ang mga sigaw sa likuran niya. "Ina! Bumalik ka!" Boses yon ni Gairo. Boses yon ng kanyang ama. Ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa gitna ng malakas na ulan. Palayo sa mansyon. Palayo sa pamilyang hindi siya pinili. Palayo sa buhay na hindi para sa kanya. Ang dilim ng gabi at ang lamig ng ulan ang tanging niyakap niya. Bumalik siya sa dati niyang kakampi, ang kadiliman. Dahil doon, sa kadiliman, walang nanghuhusga. Doon, sa kadiliman, walang umaasa. Ang bawat patak ng ulan ay isang tuldok at ang libo-libong tuldok ay bumuo ng isang kumot ng lamig at pag-iisa na bumalot kay Ina. Nakaupo siya sa isang basang upuan sa isang waiting shed ng bus, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang muli siyang nag-iisa. Saan siya pupunta? Babalik sa Mahilom? Para ano? Para muling maging ang mangkukulam na nagtatago sa dilim. Ang ideya ay kasuklam-suklam, ngunit sa sandaling iyon, iyon lang ang mundong alam niya. Iyon lang ang lugar kung saan, kahit paano, alam niya kung sino siya. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang mga ilaw nito ay sumilaw sa kanya. Bumukas ang pinto. Si Gairo. Basaang-basa rin ito. Ang buhok ay tumutulo. Ang damit ay dikit na dikit sa katawan. Ngunit hindi nito alintana. Ang mga mata lamang nito ang mahalaga. Mga matang puno ng pag-aalala, takot, at isang bagay pa na hindi pa kayang pangalanan ni Ina. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya sa basang upuan, hinahayaan ang katahimikan at ang tunog ng ulan na mamagitan sa kanila. "Babalik na ako sa Mahilom," basag ni Ina sa katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon. "Okay," sagot ni Gairo, isang salita na hindi inaasahan ni Ina. "Samahan kita." Napatingin si Ina sa kanya, naguguluhan. "Para ano? Para muli akong gamutin? Para muli mong subukang itama ang pagkakamali mo?" Umiling si Gairo at sa unang pagkakataon, nakita ni Ina ang mga luha sa gilid ng mga mata nito, nakikipaghalo sa tubig ulan. "Hindi na. Tapos na ako sa pagtatama ng nakaraan. Gusto kitang samahan dahil ayokong mapag-isa ka." Huminga ito ng malalim at nang muling magsalita, ang boses nito ay puno ng isang damdamin na bumasag sa pader na muling itinayo ni Ina sa paligid ng kanyang puso. "Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Ang mundo mo ang mundo ko." Ang mga salitang yon, simple. Walang halong pangako ng paggaling, walang bahid ng pagkakasala. Isang purong deklarasyon ng pananatili. Napahigbi si Ina, isang hikbi na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-iisa na inipon niya sa buong buhay niya ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. Naramdaman niya ang mga braso ni Gairo na yumakap sa kanya. Isang yakap na mahigpit at totoo. At sa yakap na yon, sa gitna ng malamig na ulan,
Naramdaman ni Ina ang init. Hindi na ako tatakbo, bulong niya sa dibdib ni Gyro. Bumalik sila sa mansyon. Ang pagtatalo sa loob ay tila huminto, napalitan ng isang mabigat na tensyon. Si Ricardo ay nakaupo. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Beatrice at Tricia ay nakatayo sa isang sulok. Ang mga muka ay puno ng pagmamataas. Dahan-dahang humiwalay si Ina sa pagkakahawak kay Gyro. Lumakad siya patungo sa gitna ng sala, basang-basa at marungis. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang ulo ay nakataas. Hinarap niya si Beatrice. "Hindi ko po pinili na isilang," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Hindi ko rin po pinili na magkaroon ng ganitong karamdaman. At tiyak na hindi ko pinili na guluhin ang pamilya ninyo." Naglakad siya palapit. "Pero ngayon, pipiliin ko kung paano ako mabubuhay." Tumingin siya sa mga mata ni Beatrice. Walang takot. "At hindi na po ako mabubuhay sa dilim. Hindi sa dilim ng kubo ko at lalong hindi sa dilim ng puot ninyo." Isang salita mula kay Tricia. "How dare you!" Ngunit pinutol ito ng isang malakas na boses. "Tumigil ka, Tricia." Tumayo si Ricardo. Naglakad siya palapit kay Ina, hindi bilang isang doktor o isang mayamang bilena, kundi bilang isang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit ngayon, mayroon ding paghanga. Paghanga sa lakas ng anak na hindi niya pinalaki. "Tama si Ina," sabi ni Ricardo. Hinaharap ang kanyang asawa at ang isa pa niyang anak. "She is my daughter, at dito siya babagay sa tabi ko." Ang mga salitang iyon ay ang huling piraso na bumuo sa pagkatao ni Ina. Naramdaman niya ang suporta ni Gyro sa kanyang likuran at ang pagtanggap ng isang ama sa kanyang harapan. Nahanap na niya ang kanyang lugar. Tumingin siya kay Gyro, pagkatapos ay sa kanyang ama. Isang bagong pangarap, isang bagong layunin ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang isinilang mula sa kanyang sariling paghihirap at pag-asa. "Gusto ko pong maging doktor." Ang mga salitang iyon, "gusto ko pong maging doktor," ay naging isang trumpeta, isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong buhay para kay Ina. At para na rin kay Gyro. Ang mga sumunod na taon ay lumipas na parang isang montage sa isang pelikula. Nakita ni Gyro ang bawat tagumpay, bawat paghihirap. Nakita niya si Ina na nagsusunog ng kilay sa gabi. Ang mukha ay naliliwanagan lamang ng ilaw mula sa kanyang desk lamp. Ang mga librong medikal na minsan ay tila isang banyagang lengguwahe sa kanya ay naging kanyang mundo. Madalas, sa kalaliman ng gabi, papasok si Gyro. Sa kanyang silid-aralan, dala ang 2 tasa ng mainit na kape at mag-aaral sila ng sabay, tahimik, magkasama sa iisang pangarap. Nakita niya si Ina sa kanyang unang araw sa medical school. Nakatayo ng tuwid at may kumpiyansa. Suot ang isang puting uniforme. Ang kanyang balat ay protektado ng espesyal na sunblock at mahahabang manggas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago. Hinarap niya ang liwanag, literal at makasagisag. Nakita niya ang pagtayo ni Dr. Villena o Tito Ricardo, gaya ng tawag niya rito ngayon, bilang isang tunay na ama. Tinustusan nito ang pag-aaral ni Ina at ipinagtanggol siya mula sa natitirang bahagi ng pamilya na hindi pa rin siya lubos na matanggap. Ang relasyon ni Ricardo at Beatrice ay nanatiling formal at malamig, ngunit ang pagmamahal ng ama sa kanyang nawawalang anak ay naging isang liwanag na hindi nila kayang patayin. At sa araw ng pagtatapos, habang nakaupo si Gyro sa audience kasama si Ricardo, napanood nila si Ina na umakyat sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma, magna cum laude. Sa kanyang talumpati,
Pinasalamatan niya ang dalawang pinakamagaling na doktor sa buhay niya. Ang isa ay nagbigay sa akin ng buhay, sabi ni Ina, nakatingin kay Ricardo. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. At ang isa naman ay nagturo sa akin kung paano mabuhay. Tumingin ito ng diretso kay Gairo. Sa sandaling iyon, walang ibang tao sa buong auditorium. Sila lang dalawa. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa hardin ng ospital sa ilalim ng isang malaking tolda na sumasala sa sikat ng araw. Hindi na kailangan ni Ina na magtago. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay maningning, hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa purong kaligayahan. Habang isinusuot ni Gairo ang singsing sa daliri ni Ina, naalala niya ang lalaking desperado at puno ng pagkakasala na unang tumuntong sa Baryo Mahilom. Ang lalaking iyon ay matagal nang wala. Sa harapan niya ngayon ay hindi isang pasyente na kailangang iligtas o isang pagkakataon para sa pagtubos. Sa harapan niya ay ang kanyang tahanan. Nagpasya silang lumipat sa Scotland. Ang klima doon, na madalas ay maulap at may mahinang sikat ng araw, ay perpekto para kay Ina. Doon, maaari siyang maglakad sa labas nang hindi gaanong nangangamba. Doon, pareho silang magtatrabaho sa isang rural na ospital, tinutulungan ang mga komunidad na katulad ng pinanggalingan ni Ina. Ang huling eksena ng kanilang buhay sa Pilipinas ay ang pagbisita nila sa puntod ng ina ni Gairo. Dala ni Ina ang isang bungkos ng lilang bulaklak, katulad ng unang ibinigay ni Gairo sa kanya. Salamat po, bulong ni Ina sa puntod. Dahil sa inyo, nahanap niya ako. Hinawakan niya ang kamay ni Gairo at dahil sa kanya nahanap ko ang sarili ko. Ngayon, nakatayo sila sa isang luntiang burol sa Scottish Highlands. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang liwanag nito ay malambot at kulay ginto. Si Ina, na ngayon ay si Dr. Ina Arcio, ay nakasuot ng isang makapal na sweater. Hindi siya nakapayong, hindi siya nababalot ng tela. Tinaas niya ang kanyang mukha patungo sa langit, ipinikit ang kanyang mga mata, at dinama ang mahinang init sa kanyang balat. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang namang ngiti ng kapayapaan. Nilapitan siya ni Gairo at niyakap mula sa likuran. Masaya ka ba, Dra, Ina Arceo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong sa hangin. Lumingon si Ina. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, higit pa sa masaya.